Sa book of Philippians, chapter 2, verse 1 to 8. Ito po ang sinasabi, "If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife of vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought in not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of servant, and was made in the likeness of men, and being found in fashions of a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross." The mind of Christ, unity through humility. At marami yan na title, pero mas ito yung nakita kong mas na in love ako dun sa title. Marami kasing, sa ngayon kasi kita man natin kung anong nangyayari sa gobyerno natin. Before election, tinatawag nila unity. Ngayon, wala na silang unity. At hanggang ngayon nakikita natin merong talagang pagkakahiwalay. At makita natin na may kanya-kanyang objective. Merong dating magkaaway na ayaw, pero unity ngayon dahil meron silang sariling objective na nakikita. Sa akin, nakikita ko, kaya sila nagkakaisa ngayon dahil meron silang pinupintiryang objective. Yun yung mga bagay na nakita natin. Pero tingnan natin yung mundo ng ating ginagalawan, lalo-lalo na sa ating mahal na ating simbahan na tinayo ng ating mahal nating Panginoon. Meron akong experience sa ibang church, sa dati kong church, na may mga bagay na hindi pagkakasundo. Maraming church na hindi nagkakaunawaan. Kaya merong church na naghihiwa-hiwalay, alam natin yan. Merong talagang nawawala na yung dating church na ganito. At isa lang yung nakita ko na sabagay, yung dati kong church, kaya yung United Methodist Church, dati kong church yan, na kaya siya tinawag na United ay dahil pag-merge nung United Brethren Church sa US and then Methodist, kaya naging United Methodist. And then meron silang sariling tinatawag na discipline na kung sa atin Articles of Faith, nag-merge din. At maganda naman yung kanilang discipline, pero hindi ko lang alam ngayon kasi nagbabago na. At ina-accept na nila yung hindi naayon sa scripture. At hindi ko alam kung church pa rin tawag natin doon. At yun, meron tayong, itong sulat na to ay Philippians. Si Pablo ay nananawagan ng pagkakaisa. Magkaisa sa isang pag-ibig, isang puso, at isang layunin na merong pag-iisip ni Kristo. Yan yung sa text. Ang pagkakaisa ng iglesia ay hindi lakas ng organisasyon. Diba? Yung unity. Nakikita natin unity kasi minsan susunod lang yung member dahil mas nakakataas, o kaya kasi boss ko nagsisimba dyan, susunod na lang din ako. Pero hindi yon yung lakas ng isang church. Hindi
kundi yung ating pagpapakumbaba at pag-ibig. Una, dun sa first verse natin, if there's be therefore any consolation in Christ. Now, yung unang point natin ay the motive of unity. If there be therefore any consolation in Christ. Unity begins with spiritual blessing. Tingnan ko ito. Bakit tayo magkakasama, magkakilala? No? Hindi naman tayo magkakapatid. Ano yung pinagmulan natin? Ano ba yung start? Kaya, titingnan ko, bakit tuwing hapon ng Sunday ay nagbigay pa si pastor na magbigay ng testimony dito bawat isa sa atin. Alam nyo, ang lagi kong tumanim sa akin nung first time kong narinig yan sa Riyadh, yung first love. No? Kasi yun yung testimony mo. Ipahayag mo kung paano mo nakita yung totoong pagmamahal mo kay Kristo na una. No? Kasi minsan, pagka naaalala natin, minsan maiiyak ka pa ulit eh. Makikita mo kung gaano talaga yung pagmamahal ni Kristo na dati kang lugmok sa kasalanan. Talagang wala kang iniisip. Paano ako makaalis? O paano ako makapunta sa langit? No? At yan ay naranasan ni Marian eh. Hindi siya makatulog. Kailangan magpe-pray muna siya. Kasi yun yung turo before. Kailangan mo ihingi mo ng tawad ang kasalanan mo para sigurado kang makapunta sa langit. Paano kung nakalimutan mo nung gabing yon mag-pray at humingi ng tawad? Hindi merong pangangamba na baka hindi na ako makano. Kung kunin man ng Panginoon, hindi ako nakahingi ng tawad. Hindi ako makakapunta sa langit. No? Ganun yung may pag-iisip. Pero, nung totoong nakita at nakilala ang Panginoon, Panginoong Hesukristo, nagkaroon ka ng pagmamahal, nagkaroon ka ng pusong bago, pusong nagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Yan yung nagbubuklod sa atin. Kaya tayo naririto ay dahil meron tayong pagmamahal sa Panginoon. Bakit tayo nagpapakahirap na tulungan ng church tumulong sa ministry upang matapos yung gawain ng maayos at nagpupuri sa Panginoon? Dahil meron tayong pagmamahal sa Panginoon. Meron tayong relationship sa ating Panginoong Hesukristo. No? At meron tayong karanasan sa ating Panginoong Hesukristo. No? Ang ating pagkakaisa ay bunga ng ating karanasan sa biyaya ng Panginoon, ating Panginoon. Hindi mo naman mararanasan ang pagkilos ng Panginoon kung hindi mo siya kilala, di ba? Kung hindi mo siya iniisip, kung hindi mo ina-assess ang sarili mo, kung ano yung binibigay ng ating Panginoon sa iyo. At ang pagkakaisa ng bawat isa sa atin ay parang parang isang kabuti na tumubo lang. Meron bang nangampanya dito para tayo'y magkaisa, tumayo ng church, nagplano? Parang katulad nung ginagawa ko dati sa munisipyo. Mayroong association o isang grupo, kakampanyahin para magtayo ng isang association sa isang grupo. Pero tayo hindi. Nagkakaroon tayo ng unity dahil sa Espiritu. The Holy Spirit. No?
Ang Holy Spirit ang nag-guide sa atin, nagkakaroon ng isang puso at isang pagmamahal na nanggagaling sa ating Panginoon. No? Be like-minded one toward another according to Christ Jesus. No? Yan sinasabi ng Romans 15:5-6. No? Pangalawa, unity is the joy of the servant, of a true servant. Fulfill ye my joy that ye be like-minded. Ang tunay na kagalakan ng isang tagapagturo o ating pastor ay makita ang mga mananampalataya nagkakaisa sa pag-ibig at pananampalataya. Masaya yan. Kitang-kita naman dito na lang sa verse si Paul. Ang pagkakaalam ko during this time, nasa prison si Paul na sinulat niya to. No? Pero fulfill ye my joy. No? Yun yung kanyang kagalakan. Kahit sino man naman. Kahit naman na isang ama na ang kanyang anak ay nag-aaway, nagagalit naman, di ba? Mas lalo kung may manahin na nag-aaway sa lupa. Sino man naman hindi masaya, di ba? Lalo lang na po yung ating tagapagturo at saka yung pastor natin, no? Na makita ang mga mananampalataya na nagkakaisa sa pag-ibig at pananampalataya. Yun yung, kung gusto nating makitang laging masaya si pastor, magkaisa tayo, no? Sa pag-ibig, di ba? Siya yung ama natin, kung tusin. Alam niya yung bawat isa sa atin, naniniwala ako na alam ng ating pastor kung anong meron tayong buhay. No? Alam niya yung buhay natin bilang spiritual. Ano? Gaano kataas yung ating growth, spiritual growth. Alam niya. Kaya, isa lang naman hindi naman tayo pare-pareho, pero isa ang ating pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo. At naway lagi natin yung unahin, para magkaroon tayo ng pagkakaisa. Yun ang isang motive. Pangatlo, sabi doon sa Psalm 133, verse 1, Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Unity is rooted in the same love and mind. Ayan. Hindi tayo pare-pareho ng opinion. Kaya minsan, minsan yung meeting, yung meeting ng men, ay sa isang topic lang, medyo haba na kasi ang daming suggestion, hindi pare-pareho. Pero ang sa puso, isa. Diba? Ang ikaayos at ikagaganda ng ating church. Diba? Meron tayong same love and mind. Yung same ng pagmamahal natin sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit lahat ng gawain natin, mula pa nung na-establish na organization church natin, ay laging maganda ang nagiging result. Sa kabila ng merong mga struggle konti, hindi naman mawala. Pero pag-assessment, paglabas, maganda yung result. Yung target natin na papurihan ng Panginoon ay na-accomplish. Kasi kahit pagkakaiba ang ating opinion, mga ginagawa, ay isa yung ating pagmamahal at isa yung ating pag-iisip para sa pagpupuri sa Panginoon. No? Hindi tayo pare-pareho, hindi lang ugali. Pati yung pagkilos. No? Hindi tayo pare-pareho maglinis ng church. Kasi hindi naman pare-pareho yung pinaglakihan natin. Diba? No. Yung mga anak ko, hindi yan pare-pareho. Yung isa dyan, takot sa ipis.
Yung isa naman, okay lang kahit na may ibis. Di ba? Oh, yung isa, okay lang na maglinis ng dumi ng aso. Yung isa, ayaw. May ganun na pagkakaiba. Ganun din tayo dito sa church. Kakaiba. Kaya, isa sa mga niyan ay pag meron kang pagmamahal at meron kang isang pag-iisip para sa Panginoon, hindi mo siya titingnan na gano'n. Huwag natin paghanapan dahil mahal natin sila at lalong mahal naman natin ang Panginoon. Maunawaan natin ang kapatiran dahil ang tinitingnan natin ay ating Panginoon. Yon, yung same love natin, pag-ibig ay nagmumula kay Kristo. No? Yun yung pagmamahal natin. Hindi mo naman siya pwedeng i-share, di ba? Kung hindi mo siya naranasan. Kung hindi ka nag-share ng pagmamahal nang galing sa Panginoon, ibig sabihin hindi mo yun naranasan. No? Yun yung pagmamahal na iisa sa atin. No? Ang gagaling sa ating Panginoong Jesucristo. No? Pangalawa, no? The method of unity. Sa verse 3 and 4, let nothing be done through strife or vainglory. Yung method ng unity. Unang-una, reject selfish ambition. Ano? Alam nyo, nung nabasa ko to, let nothing be done, strife, or vainglory. Naalala ko yung mag-asawa, si Aquila at saka si Priscilla. Ano? Sila yung tinuruan ni Paul ng gospel. And then, na-meet nila si Apollo, isang active na men na ang kanyang tinuturo ay nanggaling kay John the Baptist. No. John. Tama po ba ako, Pastor? No. Nabasa na ano ko lang yan. And then, mas in-invite nila si Apollo and then tinuruan nila perfectly. At yon naging ano bang sabi gospel ba ang tinuro ni Apollo. Ang point doon ay minsan meron tayong nakikita ano na imbis na share tulungan natin pagka meron pang nangyayaring inggit na hinahayaan na lang natin na bahala na siya. Imbis na mai-share mo na mas lumago pa siya, hindi na nangyayari. Ano? Yun yung isa dito na reject selfish ambition. No? Di natin nakikita. Ano? Minsan, alam niyo po, naramdaman ko ito noon sa Riyadh, and then dito, kailangan meron akong pag-iisip na makita ako ni Pastor. Mapuri lang ako ni Pastor, okay na sa akin . May ganun, no? May ambisyon, kaya ako gagawin yung isang bagay dahil para lang papurihan ng isang tao, no? Ng isang pastor mo. No? May ganun na ambisyon mo, pero hindi mo nakikita yon. Akala mo ay nasa tamang direksyon yung sinasabi mo. Ano? Yung ambition mo dapat ay ang mapupurihan ng Panginoon, hindi ikaw. Hindi yung sarili mo. Gagawin ko ang isang bagay na ito dahil mahal ko ang Panginoon. Gagawin ko ang isang bagay na ito dahil para sa Panginoon, hindi para sabihin na, oy, ako ang nangunguna dito sa simbahan. Alam niyo yung bata pa ako, yung nasa UMY pala ako. Kasi yung church namin, yung upuan niyan, isang mahaba, dalawa ganyan. Tapos, may kanya-kanyang nag-donate dyan, family.
nakalagay diyan yung nakatatak diyan yung pangalan kung sino yung nag-donate. Kaya kami mga kabataan, dapat kami maging ano dito sa church kasi kami nag-donate ng upuan na yan. Yan yung mga ganyang pag-iisip. Pag-iisip pa na dapat lagi tayo sa church kasi tayo ang tangunguna dito. Hindi na talaga nagiging, hindi na naibibigay yung tamang dapat, kung ano ka dapat sa church, no? Kung bakit ka na pupunta sa simbahan. No? Wala namang iba kundi ang papurihan ng Panginoon. At siya lang ang ating, siya lang dapat ang itinataas. Hindi ang ating sarili. Ang kalooban ng Diyos ay hindi para, ito pa isa, no? Walang dapat gawin dahil sa pag-aangat. Wala dapat tayong gawin. Minsan, ko lang, pero sa iba, nakikita natin ito. Merong pagtatagisan, no? Pag-aangatan, competition. Alam mo, lalong-lalo na sa minsan nagiging problema ito ng ibang church. Lalong-lalo kung meron silang praise and worship team. Paggalingan yan kung sino magaling mag-gitara, magaling kasi may drum sila. Nandun na meron ng competition. Sa bawat ministry na ating gagawin, ang ating gagampanan, iwasan po natin yung pag-aangatan, no? Competition. At iwasan natin yung pag-isip o yung pakiramdam na mas mataas ako sa iyo. Dapat mas mataas ako, mas magaling ako sa iyo. Iwasan natin yon dahil hindi yon magbibigay ng pagkakaisa sa atin. Ang kalooban ng Diyos ay hindi para magtagisan, kundi magtulungan. Magtulungan tayo. Kung hindi mo kaya, pwede naman na sa ibang part ka. Kung hindi mo kayang magpintura, pwede naman bumili ka lang pwede ka pumunta, bibili ka ng merienda. Yan yung isa natin na pwede nating magtulungan tayo. At wag niyong isipin na wala kayong kakayanan, walang magagawa, sa gawain. Marami tayong pwedeng gawin dito. Method of unity, for where in buying in strife is, there is confusions and every evil works. Practice humility of mind, but in lawlessness of mind, let each esteem other better than themselves. Ang kababaang loob ay hindi pagiging mahina, kundi pagkilala sa biyaya ng Diyos sa iba. Ang tingin mo sa iba ay bilang kapwa, tanggap ng awa ng Diyos. Humility. Minsan, ito nakikita ko dito, minsan, pag may narinig tayo, kaya alam nyo, merong tampuhan na nangyayari, isa to na sa atin. Kasi minsan merong naririnig tayo na akala natin ay para sa atin at nakaka-offend na. Hindi natin alam na biro lang pala yun ng isang kapatiran natin. May time na ganon. May time na, kaya nga sabi, wag kang magbiro muna pag hindi mo ganong kilala. Alam niyo, sa mga kaibigan, pagka medyo below the belt na yung pagbibiro, malalim na yung kanilang, ang relationship. Nakakapag-unawaan na. Walang pusong mamon, sinasabi. Nagtatampo agad. Sa atin, ay hindi naman tayo lahat isa agad pagka, mas lalo pag may mga bagong
baptized, member tayo, hindi agad natin kilala yan. No? Pero, isa yung ating pagmamahal kay Kristo. Kaya tayo nagkakaisa dito. Pero, hindi naman lahat ng oras ay pwede nating makapagsabi. You know? Sometimes, meron tayong naririnig na hindi maganda sa ating kapatiran. Palampasin nyo lang. Pagpasok dito, palampasin nyo lang dito. Kasi in the long run, hanggang tumatagal yan, makikilala mo yan at matatanggap mo na kung sino yung ating kapatid. Dahil hindi naman hahayaan ng ating Panginoong Jesucristo na tayo maghihiwa-walay. Magkikilala tayo based sa karanasan. Kaya nga, yung karanasan natin sa ating Panginoong Jesucristo ay dire-diretso, sunod-sunod, araw-araw, para makilala natin siya. Ganon din tayo na kapatiran. No? Kaya meron tayong member, parang lahat tayo eh. Pagkalinggo, parang ayaw umalis. Minsan nga, yung iba, Lunes na ng umaga bago mag-iway-walay. Di ba? Kasi the more na kayo yung magkakasama, the more mo na makikilala kung sino sila. Hello? Kaya yung bagong mag-asawa nga, hindi yan pagkakasal. Kahit 5 years o 10 years na mag-boyfriend-girlfriend, pag nag-asawa yan, hindi pa rin niya kilala kung sino yung asawa niya, unang pagsasama pa lang. Hello? Yung 2 taon na pagsasama na mag-asawa, hindi niya pa rin alam eh. Pero every day, nakikilala niya, every day nagkakaroon ng forgiveness sa kanilang ginagawa. Sana ganun din tayo mga member. May mga time na wag natin masyadong bigyan ng diin yung nabanggit lang nung isang araw o nung 2 araw. Tingnan din natin, baka biro lang yon. Oh. And then, huwag na natin kung makalimutan. Kasi, minsan minsan nga, pag ako makarinig, kinabukasan, di ko na maalala eh. No. May ganun naman tayo na pag-ugali na, yung humility, dapat tingnan din natin. Be clothed with humility. No? 1 Peter chapter 5, verse 5. Pangatlo, prioritize the welfare of others. Yun. Isa, sa method of unity natin. Look every man on his own things, but on the things of others. Mas lalo ngayon, ang hirap ng kompetisyon ng hanap buhay, ng negosyo, ay minsan di na natin nakikita yung ating kapatiran, na may kailangan palang ganito, may kailangan na ganon, ay di natin napapansin. Kasi meron naman tayong kapatiran na nahiya humingi ng tulong. Katulad ko, nahiya akong humingi ng tulong. Pero, ang Panginoon laging gumagabay at nagbibigay ng tulong sa akin. At medyo, sometimes guilty ako dito. Kasi minsan, hindi ko napapansin yung mga kapatiran natin. Na kahit na halimbawa, tulad nun, di natin alam, yung last time si Brad James, na hospital ba? Isang bagay lang yon na pwede naman kumustahin, isang pagtingin na kung anong kalagayan ng ating isang kapatiran. Sa pag-chat, kumusta ka? Kumusta ganito, ganyan-ganyan. At meron tayong mga kapatiran na hindi na nag-church. Alam ba natin kung sino yung kapatiran na hindi na natin nakikita sa church? Baka hindi natin alam kung sino. Makikita mo ba sa friends mo kung nandun siya sa list ng mga friends mo?
Diba? Yung mga ganon na simple, pero nagpapakita yon, isang method yon na magkaroon tayo ng isang unity. Start tayo dito sa atin. Alam nyo yung ministry, tapos gagawa na isang group chat, tapos nag-uusap doon. Diba? Isa rin yun ng part ng method na nagkakaroon ng communication, ng pagbuo ng unity. At doon natin nakikilala kung anong meron ng bawat isa na may kakayanan. Kaya nga pagka nagbigay ng isang coordinator, hindi nyo napapansin, pagka nag-assign siya, hindi na kayo tinatanong, ikaw para dito, ikaw para doon, ikaw para ganyan. Kasi alam nila kung kaya nyo hindi. Kasi kilala nila kayo. At isa dito ay isa pa dito, unahin natin yung welfare ng ating member. And then, next, yung iba. Meron nga ako isang kaibigan na, ng barbero. Nakita ko lang siya nag-post, tapos tumutulong siya. Nagbibigay siya ng libreng gupit. At meron siyang tinutulong na iba. Sinat ko siya, sabi ko, Brad, baka pwede mong samahan ng sharing of gospel. Sabi niya, sige Brad. And then, baka umingi ako ng trucks. Padala ko. And then, nung nakita ko ulit na may post siya, noon may kasama na siyang pastor, tsaka kapatid na nag-share ng salita ng Panginoon. Kasi yung pagbibigay ng tulong ay hindi yan magiging spiritual kung hindi natin samahan ng pag-share ng gospel. At walang halaga yan. Kapag nagbigay tayo ng tulong lang na walang kasamang salita ng Panginoon, walang halaga. May halaga yan para sa'yo. Kasi titingnan ka nila para magiging isang mabait na tao ka. Pero walang halaga yan sa ating Panginoon pagka walang salita ng Panginoon. Yun. Ang tunay na pag-ibig ay hindi makasarili. Minsan, likas sa atin mga tao ang makasarili. Bata pa lang, ayaw na yan mamigay ng candy pagka binigyan mo. Kahit pa tatay o nanay niyan, hindi yan magbibigay. Di ba yan? Pag nabigyan na yan ng candy, hindi na magbibigay. Makasarili na kasi. Yan talagang natural sa atin. Kahit naman sino, ay mas uunahin mo pamilya mo, di ba? Sarili mo. Pero may mga tao din na mas nauna din yung pagtulong sa kapwa. Naalala ko pa yung kwento sa akin ni Mama. Kasi barangay captain si Papa noon. Meron siyang natitira 300 pesos. Yun lang yung pera niya kaysa-isa. Di mamamalengke na. May dumating sa bahay, kumatok. Papa-hospital daw yung kanyang asawa ba o anak. Dadalhin sa provincial, di ba biyahe pa. Hindi niya malaman kung ibibigay niya o hindi yung pera kasi wala kami makain. Pero binigay niya kasi nga kailangan mo. Life, death, no. Pero yun, yung isa pa rin yung isa kung tinitingnan talaga na kapag nagbigay ka talaga ng tulong, samahan mo talaga ng salita ng Panginoon para ang kapurihan nun, hindi sa'yo, kundi sa Panginoon. Kasi at saka, hindi natin alam, baka isa sila sa kasamahan natin, na maging isang believer sa ating Panginoon. Ang pagkakaisa ay nasusukat sa ating pag-aalaga sa kapwa mananampalataya. Yan. May inalagaan ba kayo?
na mananampalataya. Sa ngayon, meron akong laging pinapollow up. Talagang hindi pa raw niya maunawaan. Pero may mga bagay pa rin akong panalangin sa Panginoon. Naway manawaan niya ang salita ng Panginoon. At merong una-una, ang inaalagaan ko ay siyempre yung mga anak ko. At ang aking, minsan kasi may mga nakakalimutan. No? Tulad na lang last Sunday afternoon, tungkol sa Trinity. Tinanong ko, nalito tuloy. Nung tinanong ko kung ano yung Father and Son, ay isa ba? Marami akong tinanong. Ginawa ng twist. Nalito tuloy. Kaya patuloy pa rin. And then, paniliwanag na lang ulit para maunawaan yung salita ng Panginoon. Ito, bihira to nagkakaroon, no? Pag-aalaga sa kapwa mananampalataya. No? Pero kung babasahin nyo yung Acts, kung babasahin natin yung mga ilang part, yung mga special na tao, si Timoteo, and then yun yung mga inaalagaan ni Paul na naging magaling sa salita ng Panginoon. No? Meron kaya akong aalagaan din na mananampalataya na magiging pastor. No? Bear you one another and burdens. No? Pangatlo, ito na po yung huli, no? The model of unity. Let this mind be in you, which was also in Christ. No? Hindi ito pakiusap. Hindi ito option. Ito ay isang command to imitate Christ's mind. No? Hindi ito mungkahi, ito ay utos. Let this mind be in you. Ito yung nasa isip natin. No? Ang isip ni Kristo ay isip ng pagpapakumbaba, pagtatalima at paglilingkod. No? Nakita naman natin, meron siyang pagsunod talaga sa Ama. At may pagpakumbaba. Hindi pinakita doon na kasi inubad niya yung pagka-Diyos. At nakikita naman natin sa atin yan. Kita niyo naman sa Christianity, common, basic. Laging pagpakumbaba yung nakikita. Minsan, pagka medyo mainit na yung argumento, minsan yung Kristiyano na ang minsan tayo na mismo yung sasabihin, sige, talo na ako para mawala na yung commotion, di ba? Yun yung pagpapakumbaba. And then yung pagsunod natin minsan kasi minsan limbawa maglilinis na lang ng CR. Hindi ako naglilinis ng CR sa bahay. Tapos sa church, palilinisan niyo ako ng CR. Diba? Hindi ako naglalabay. Tapos, palalabayin mo ako. O kaya maglilinis ng kusina. Magkahawak doon sa ilalim ng dumi ng lababo. Hindi ko ginagawa yan sa bahay. Pero sa church, pinapagawa. Diba? Pagsunod natin, kasi meron tayong pagmamahal. Minsan, hindi natin nakita, nagagawa natin dito, hindi nagagawa sa bahay, pero natututo tayo, di ba? Nagkakaroon tayo ng experience sa buhay natin na pwede natin i-share. Di ba? Nakalinis ako ng CR. Ang ginamit ko yung paa. Pag doon sa pwedeng ganun, di ba?
O kaya, ang problema, pag takot doon, kung may lumabas na uod, takot. Paano ka ngayon? Sisigaw ka ngayon. No? Ayun. Yun yung isa, no, na matutunan. Alam nyo, ako, hindi naman sa pagano, pero sanay naman ako sa trabaho. Pero madalas ako reklamador kasi ako eh. Kasi may pagka-bossing kasi ako eh. Pero nung nag-Saudi ako, tapos pumunta ako ng UAE, alam nyo lang, merong mga trabaho doon na talagang nakaka-offend. Nakakababa ng moral, kumbaga. Diba? Na merong mas mataas yung pinag-aralan mo, inutusan ka lang para magpunas ng ganito. Alam nyo na na-accommodate ko yun. Kumbaga na-accomplish ko yung mga bagay na. Kumbaga nagagawa ko yung mga bagay na yun. Hindi siya kasi ang tinitingnan ko eh. Ang tinitingnan ko kasi, ang trabahong ito ay binigay ng Panginoon. Kaya ang trabaho ko ito ay para sa Panginoon. Kaya nagagawa ko yung trabahong yun. Kaya mas dumami yung experience ko sa trabaho na ngayon ay kumbaga, nagagamit ko. No? Meron mga nang humihingi ng advice na hindi ko naman napag-aralan. Pero na-acquired ko dahil sa experience na maganon. Ay nagagamit ko yan, nakakapagbigay ako ng advice doon sa isang client. Yun yung isa sa mga experience ko na pwede kong sabihing binigay ng Panginoon yun. Para ako'y mag-survive doon sa buhay sa labas na hindi ko kasama ang pamilya ko. Yun. Pangalawa, the pattern of Christ's humility. Si Kristo, bagamat Diyos, ay nagpakumbaba upang maging alipin. Yun yung sa verse 6 and 8. Kung siya ang kataas-taasan, ay nagpakumbaba, tayo pa kaya? Na marunong. Kailangan marunong tayo magpakumbaba. At huwag tayong masyadong, pag may narinig, iinit agad yung tainga. Yan yung learn of me, for I am meek and lowly in heart. Matthew 11. The power to have the mind of Christ. Hindi natin ito kayang sarili nating lakas. Hindi natin kaya, no? Yung unity natin ay hindi naman natin kaya lahat. Mahirap. Kahit si pastor, na pagsama-sama tayo, hindi na naman tayo kaya kasi hindi naman tayo lahat pare-pareho ng iniisip. Hindi naman lahat pare-pareho ng ugali. Hindi naman lahat pare-pareho ng pinaglakihan. So, sino lang ang pwedeng makapag-unite sa atin? Diba ang ating Panginoong Hesukristo? Nung magkaroon tayo ng pag-iisip na katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Paano ka magkakaroon ng isang pag-iisip ng katulad sa ating Panginoong Hesukristo kung hindi mo siya naranasan, kung hindi mo siya kilala, kung wala siya sa iyo? May relasyon ka ba sa Panginoon o wala? Diba? Hindi kami magkakaroon, no? Alam nyo, pwede kong imitate yung tatay ko pagdating sa palayan, pag nag-supervise. Pero kung hindi ako lumaki sa kanya, hindi ko pwedeng utusan yung mga tauhan na ito base doon kung anong pag-iisip ng ama ko. No. Ganon din sa ating Panginoon. Kung wala kang relasyon, tamang relasyon, wala kang encounter, yun nga, karanasan sa ating Panginoon, hindi mo maalalaman kung anong pag-iisip ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi iba naman yung iniisip mo eh. Diba? Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng pagpapakilala. Kaya nga ang Holy Spirit, siya ang nagpapakilala, no, nagbibigay sa ating Panginoong Hesukristo. No?
If any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Yan. Kaya ang modelo ng ating pagkakaisa ay walang iba kundi si Kristo mismo, na nagpapakumbaba upang tayo'y mailigtas at mabigyan ng bagong puso. Ano? Ang pagkakaisa sa loob ng iglesia ay hindi bunga ng pagkakapareho ng ugali o panlasa. Ano? Hindi, kundi ang pagkakaroon ng isang isip at puso na pag-iisip, na mind na katulad sa ating Panginoong Jesucristo. Ang bagong puso na binigay ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ang bawat isa ay magpapakumbaba, magmamalasakit at titingin sa iba bilang kapwa, tinubos, ang kagalakan ng ating Panginoon ay matutupad sa atin. Yun po ang mensahe sa gabing ito. At nawa po'y meron pa tayong na kuhang mensahe. At wag po nating kalimutan lagi ang ating pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo. Yung ating testimony ay lagi po nating alagaan. Ibig sabihin ng testimony po ay hindi po yun salita. Ang testimony ay yung buhay po natin na nararanasan natin ang Panginoong Jesucristo. Yung first time na naranasan natin ang Panginoon ay wag po nating iwala sa ating sarili. Palagi natin alalahanin ito upang patuloy tayong laging lumakas sa Panginoon. Amen po.